Ibinasura ng House Justice Committee ang mga impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Live mula sa Batasang Pambansa, nangunguna sa balita si News 5 House Correspondent Marian Enriquez. Marian, pakidetalye ang nangyaring botohan. Yes, Jiggy, sa botong 42 na pabor, isa nga yung tutol at isa yung nag-abstain, idineklara nga insufficient in substance yung unang reklamong impeachment laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Yan po yung tinalakay kahapon na reklamo ni Attorney Andre De Jesus at Pusong Pinoy Party List Representative Jet Nisay. Samantala, yung madugong pinagdebatihan ngayong araw ay yung reklamo ng Grupong Bayan at Makabayan Bloc. Natalo yung mosyong ideklara itong sufficient in substance sa botong 7 na pabor at 39 na tutol. Dismayado yung grupong Makabayan Bloc sa kinalabasan nga ng botohan. Tila nag-abogado umano para sa Pangulo yung mga kapwa nila kongresista. Narito ang pahayag ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Timio. Nasa batayan na yan ay sufficient in substance ang complaint at dapat tumuloy sa susunod na yugto. Dito pa lamang pasasagutin ng Pangulo at dito pa lamang dapat pag-usapan kung sapat ba ang ebidensya at sapat ang batayan ng impeachment. No? So malinaw po, mukhang desidido talaga ang komite na patayin na sa yugtong ito pa lamang ang complaint. At Marian, ano ang sagot ng Justice Committee sa pahayag na yan ng Makabayan Bloc? Jiggy, tinanggi nga ng House Justice Panel yung isyong nag-abogado umano para sa Pangulo yung ilang kongresista. Giniit din nila doon sa mga nagsasabing minadali yung proceedings na walang railroading o paspasang naganap. Binigyan daw nila ng sapat na panahon na himayin nga yung dalawang reklamo. Dapat din daw base sa personal knowledge o authentic records yung mga reklamo, bagay na hindi umano na ilatag sa impeachment complaint. Pakinggan natin itong paliwanag ni House Justice Committee Member Joel Chua. Hindi naman po pag-aabogado sa presidente. Bagkus, pagbibigay po ng opinyon, paliwanag kung paano tignan yung mga pagtanggap ng ebidensya. At dahil dyan, ibig sabihin nito ay patay ng impeachment laban kay PBBM. Marian. Hindi naman, Jiggy, kahit pa dineklarang sufficient in form pero dineklarang insufficient in substance yung mga reklamo, ibig sabihin ibinasura ang mga ito sa committee level. Pero paglilinaw nga ng House Justice Committee, hindi pa tuluyang patay ang impeachment laban sa Pangulo dahil sa Lunes po, February 9, mag-o-approve nga yung committee report at pag-transmit nito sa plenaryo, doon pa lang pagbobotohan ng lahat ng mga kongresista kung kakatigan nila ito nga naging desisyon ng komite o hindi. Kailangan kasi ng 1/3 ng plenaryo o 106 na boto ng mga kongresista na papaboran ito para tuluyan itong mabasura. Narito ang paliwanag ni House Justice Committee Chairperson Jervy Luistro. When taken up in the plenary and when reversed by at least 1/3 of all the members, the Committee on Justice will be constrained to come up with an articles of impeachment in view of that reversal. So to your question, I cannot still say it's dead because there's still a proceeding that will happen in the plenary. Yan muna ang latest dito sa Kamara. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Marian Enriquez live mula sa Batasang Pambansa. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.